Hindi mapakali si Celine. Ilang oras ang nakaalis si Noel at pati na si Grace ay nakapasok na ng opisina. Maghapon siya nag-isip ng mga posibleng ginagawa ni Noel at Julia ng mga sandaling iyon. At maghapon ding nanggigigil sa dalawa. Bandang hapon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa asawa. Nawala lahat ang kanyang hinanakit ng pagkarinig sa boses nito. "Kumain ka na ba?" tanong niya. "Hindi pa." "Bakit?" Tinanong niya ang wall clock. 2:30 na ng hapon. "Mukhang naglilihi rin ako. May gusto akong kainin." "Ano yon?" "Ikaw." Sira. Kinilig siya at natawa sa mga sinabi nito. Siguro frigid na si Julia. Buti nga sa kanya. "Honey, I'm telling the truth." Nagkatampong sabi ni Noel sa kabilang linya. "Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Buti pa umuwi ka na. Tumawag ang kuya mo. Uuwi na raw siya pero nadiretso na ng opisina." "Really?" Excited nitong tanong. Matagal na nitong hindi nakikita ang kababata and he wondered what he looked like now. "Sabihin mo, uuwi na tayo ng Sabado." Alam na niya iyon, sinabi ko na. "I'll be home soon, Han." "Saan ito?" "Ano nga bang bilin mo?" "Dinuguan at puto straight from Goldilocks." "Huwag na. Napatawad na kita, irog ko." "Okay, anong gusto mong dalhin ko sa'yo?" "Kahit wala, basta umuwi ka na. Miss na kita." Sa wakas, ay nagkalakas loob na siyang sabihin ang tunay na nararamdaman. "Missing you too, Han. Maligo ka kaagad pagdating ko, ha?" Biro pa nito. Tumigil ka na nga. Malaki na ang tiyan ko. Mahilig ka pa rin." "Bumabawi lang po." Tuloy na siyang napahalakhak sa tinura ng asawa. "Bakit nga ba kadali makapagpatawad kapag in love?" Hinagpis ni Celine habang nakatitig sa mga damit niya. 3 araw pa bago umuwi ang asawa niya, pero ngayon pa lang ay naghahanda na siya ng maiisuot para sa pag-uwi nito. Kailangan sexy ang suot niya. Kisuhodang magmukha siyang Winnie the Pooh. Napaupo siya sa kama. Siguro nga mali ang nagdedesisyon ko. Pero alin ba ang tama? Tama kaya ipaubaya ko siya kay Julia. Pero paano ako? Hindi ko yata kayang pamigay si Noel ko sa bruhang Julia na iyon, no? Ano yan pa sa sarili? Oo nga pala. Bigla lumiwanag ang kanyang mukha sa naalaala. Kaagad siyang lumabas ng kwarto at tinungan si Lady Grace. Nakauwi na ito mula sa opisina. "Grace," kumatok siya. Bukas iyan. Narinig niya ang sagot mula sa loob. Binuksan niya ang pinto. Nakadapa si Grace sa kama at kumakain ng chips habang nanonood ng TV. "Naistorbo ata kita," alanganan niyang sabi. Close silang dalawa. Pero hindi pa rin niya kaya mag-open dito tungkol sa problema nilang dalawa ni Noel. "Of course not. Halika, chika tayo." Kagad itong inayos ang pwesto sa kama. Naupo siya sa gilid ni Juan. Oo. Ano kasi?" Umpisa niya. "Don't explain. Alam kong namimiss mo na ang kuya ko to Junito." "Obvious ba?" Hindi siya makapaniwala sa narinig. Diyan at booking na siya ng mga tao sa paligid. Alam na rin kaya ni Noel? "Konti lang." Ganting biro ni Grace. "But don't worry. The feeling's mutual." "You think so?" Hindi napigilan niya sa sariling tanong. "Oo naman. Kahit pa itanong mo sa kanya." "Ayoko nga." Nakaingos niyang sagot. She still had her pride and besides, may dapat pa siyang malaman bago na-i-booking ang tuluyan ng sarili. Hay nako, pareho pa kayong pakipot, no? Tumaas pa ang kilay nito. Hindi nito maintindihan ang mag-asawa. Halos magkadikit sa sobrang sweet kapag magkasama, pero ayaw pa rin aminin ang nararamdaman na in love sa isa't isa. "If I know, enjoy na enjoy ang kuya mo doon dahil kasama ang Julia na iyon." Diretso niyang sabi. "Uy, jelling-jelling ka." Patuloy na panunod yun nito. Wala itong alam na hindi nabanggit ni Noel kay Celine. Nakasama nito si Julia sa Davao. So, totoo nga magkasama ang dalawa. Ibig niya maglupa sa ng mga sandaling iyon. Hindi na napigilan ang sariling umiyak sa sama ng loob. "Ate Celine, okay ka lang?" Nabigla si Grace sa kanyang reaksyon.
Nag-isip tuloy ito kung merong mali sa nasabi. Oo naman, pinasaya niya ang boses. Hindi lang siguro ako sanay na wala siya sa aking tabi at nakikipaglampungan sa mahadyarang babaeng iyon. Dugtong pa niya sa sarili. Hay naku, Ate Celine. Stop worrying. He'll be back here soon enough. And next thing you know, magkasama na ulit kayo. Hinaplos ito ang likod niya. Sinalubong si Nobel nang mamahangis na si Yaya Rosing. Kadarating lang niya galing Davao. Si Celine ho. Excited na siyang makita ang asawa. Hindi nito alam na uuwi siya ngayon. Balak na itong sorpresahin. Naku Nobel, kakaalis lamang ni Celine. Dala lahat ng kanyang gamit. Hindi magkantatuto si Yaya Rosing sa pagbabalita. Ho? Gulat niyang nasambit. Bakit? Saan nagpunta? Bago siya umalis ng Davao, ay tinawagan pa nito sa cellphone at wala siyang nahalata na may binabalak pala ito. Ewan ko, basta may pumunta ditong lalaki kanina at hinahanap si Celine. Chris ang pangalan. Nang umalis yung lalaki, ay kusa namang sumama ang asawa mo. Hindi nito kilala ang lalaking bisita. Namalaya na lamang nito ang kausap ito ni Celine sa sala habang nakayakap dito. Lahat ang nakita na matanda ay sinabi nito kay Noel. Napatiimbagang siya sa narinig. Sigurado siyang ang lalaki sa lakit ni Celine at ang sumundo rito ay iisa lamang base sa pagkakwento ni Yaya Rosing. Kaagad na nagpasya si Noel. Nasundan ang mga ito sa probinsya. May pakaramdam siyang doon ang tuloy ng mga ito. Celine, come. I have something to tell you. Tawag ni Totep sa kapatid. In a minute, kuya. Malapit na maluto to. Ipinagluto niya ng Bicol Express ng kapatid dahil paborito niya iyon. Okay, doon ako sa swing. Tuloy-tuloy na itong lumabas ng kusina. Ilang sandali pa, ay bumaba na rin si Celine ng bahay at tinungo ang swing na kinaroroonan ng kanyang kuya. Swing na bakal ito at kasya ang 4 na tao roon. Swing pa nila ito noon na mga bata pa lang sila. Doon sila madalas maglaro ng kanyang kuya at ni Noel. Dito rin siya madalas tuksoy ng asawa niya. Dati, nalaalan niya bigla si Noel. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Siguro masaya siya dahil umalis ako kusa sa kanyang poder. Hinagpis ang kanyang puso. Hindi niya inaasahang nakauwi na ng Pilipinas ang kanyang kuya. Sinurpresa siya nito nang dumalo sa bahay ni Noel kahapon. Naupo siya sa harapan nito. Naalaala mo na naman si Noel? Kahapon ay lumuluhang nagkikwento rito si Celine, kaya hindi ito nakatiis na iwan ng kapatid. Ipinasya nitong sumama siya pag uwi ng probinsya, kahit hindi pa nakakausap si Noel. Wala itong balak na kapagbabutihan pa sa kababata kapag ganito, naaapi ang nag-iisa niyang kapatid. Hindi siya umimik, patuloy lamang siya umiiyak. Lalong naawa si Totep sa kanya. Tinabihan siya nito sa upuan at niyakap. Don't cry. Sigurado ako susunod ang gagong iyon dito. Mata lamang niya ang walang lati kapag nagkataon. Nanggigigil itong sabi. Kuya, parang takutan siya sa narinig. Pakiramdam niya ay siya na nasaktan sa tinuran nito. Hindi ako papayag. Nabasa lamang ikaw niya aapihin. Di ba mga bagang niyan dagdag? Kuya, please, wag mo na lamang pansinin si Noel. Anyway, pumayag na naman si tatay na huwag na ituloy ang kasal. Okay na iyon sa akin. Pakiusapan niya. Tinignan siya ni Totep. Mahal nga talaga ni Celine ang tarantadong Noel na iyon. Yun ba gusto mong mangyari? Oo, kuya. Huwag na nating palalain pa ang sitwasyon. Ang iniisip ko ay kung paano sasabihin sa mga magulang niya na wala ng kasalang magaganap. Naluluhan niyang saad. Kaya mo ba? Tanong nito. I have no choice. Sumisinghot pa siya. Bahala ka kung gusto mo. Sumama ka na lang sa akin sa pagbalik ko ng Australia. At least doon, makakalimot ka kahit paano. Ano pa nito? I'll think about it. Pero kailangan ko munang sigurong ayusin ang divorce papers namin. Sa kanyang sinabi, lalo pa siyang napaiyak. Ikaw kasi, ayaw mo pang umbagin ko ang gagong iyon.
Ang sarap sigurong gawing kamukha ng dressed chicken ang hilaw mong asawa. Lalong nanggigigil si Totep sa kababata. Hinigpitan pa nito ang yakap sa kapatid na walang patid ang iyak. Nasa bungad pa lamang ng gate ay nakita kaagad ni Noel na may kayakap na lalaking balbas sarado si Celine. Sumula kaagad ang galit sa kanyang dibdib. Binalak niyang sorpresahin ng asawa sa biglaan niyang pag-uwi sa Maynila. Pero siyang nasorpresa. Binilisan niya ang mahakbang patungo sa dalawang nagayakapan. Di pa rin siya napapansin ng dalawa dahil nakataligod ang mga ito sa kanya. I love you too, baby. Remember, I'll always be here for you. Narinig pa ni Noel na sinabi ng lalaki. Nakita niya lalong humigpit ang yakap ni Celine dito. Ang talipandas. Walang sabi-sabi. Tinalo ni Noel ang swing at tinaluhong ang nabiglang si Totep. Napatili si Celine sa pagkabigla. Sabay silang natumba ng lalaki, pero mabilis siyang nakabangon. Inunday ang kaagad nito ng suntok ang hindi pa nakikilalang kababata. Sapol ang panga nito. Naglinya itong dinaganan at ubod lang sa sinakal. Pilit na alis si Totep ang kamay ni Noel sa leeg nito, habang kakawag-kawag ang mga paa nito sa ere. Noel, bitawan mo siya. Sigaw ni Celine, na hindi malaman ang gagawin. Nang matauhan, sinabunutan nito si Noel at pilit na hinila ang ulo. Ano bang nangyayari dito? Diyos ko, Noel, Totep! Sigaw na Aling Azon na humahanggo sa tumakbo palapit sa kanila. Totep? Parang napaso sa sakal niyang lieg si Noel. Sinamantala yun ni Totep na makaganti ng suntok. Sa pulsa matang tumilapon si Noel sa sahig. Kagad naman sumaklolo si Celine sa asawa. Kuya, tama na! Lalong nagalit si Totep sa pagpipigil ng kanyang kapatid kaya dinaluho ulit ito ang kababata. Tama na Totep, hindi ako lalaban. Ano ni Noel, sa pulang kanyang panga sa pagkakataong ito. Tumayo ka dyan, animal ka. Nang gagalitin si Totep sa galit. Papatayin kita sa pangapi mo sa kapatid ko. Uundayin pa sana ito ng suntok ni Totep, pero pamagitan na sa Aling Azon at pilit na pinatitigil ang nagwawalang anak. Kahit galit, ay napilitan si Celine na yakapin ang asawa upang hindi na ito masaktan pa ng kanyang kuya. Nakita yun ni Totep. Sige, kampihan mo pa ang taksil mong asawa. Gigil itong sigaw. Taksil? Nagulat si Noel sa narinig. Siya nagtataksil? Nagkatanong ang mga matang hinarap niya si Celine. O diba? Aminin mo, magkasama kayong dalawa ni Julia sa Davao. Biglang kumalas sa pagkakaya kapit tinulak ni Celine ang asawa. Buti pa sa loob na lamang tayo mag-usap. Sabi ng nahimasmasang si Aling Azon. Nasa labas sila ng bahay at pihado. May nakarinig ng mga kapitbahay sa ingay na ginawa nila kanina. Nagmamadaling pumasok ng bahay si Celine at iniwan ng tatlo sa labas. Tuloy-tuloy siya sa kwarto niya. Celine, nag-aalalang habol naman ni Noel. He, wag na wag ka makakalapit sa akin. Tatalupan kita ng buhay. Pinagsarahan niya ito ng pinto. Akmang magpipilit pa si Noel. Pero maagap na pinigilan ni Totep. Mag-usap nga tayong dalawa. Lalaki sa lalaki. Wala siyang nagawa, kundi ang sumunod. He knew that he had a lot of explaining to do. Pasensya ka na pare. I mean bayaw. Lulugulog ang pakiusap niya kay Totep. Isang tanong, isang sagot. Seryosong saan nito. Parehong namamaga ang mga mukha nilang dalawa dahil sa pagsusuntukan kanina. Mahal mo ba ang kapatid ko? I do. More than my life. Kung di ba naman, handa nga akong pumatay at magpakamatay dahil sa kanya kanina lang. Yun lang. At ngumiti na si Totep. Sabi ko na nga ba, matagal mo nang pinag-iinteresan ng kapatid ko. Bagal mo kumilos bro. Kinamayan nito ang di makaimik na si Noel. Wait, may kukunin lang ako. Tinungo ng bayo ang kwarto nito at agad bumalik. Dalang isang hardbound na may title na Fatherhood by Bill Cosby. Inabot ito yun sa kanya. It's a gift for a special person who's going to be a father soon. Thanks. Maluha-luha. Hayakapin sana niya ito pero pinigilan siya ng kababata. Baka mamaya lumabas si Celine at maghinalang bakla ka. Tiyak na mag-aamok iyon. Sabay silang napahalakak.
What are you waiting for? Go, talk to her, and don't give up until you've won her back. Kinindatan pa siya nito. Nadatna na Noel si Celine, na balang nilalagay sa malaking supot ang sapatos pang kasal at ang karton ng damit pang kasal. Ni hindi man lamang sinulyapan ang natigilang asawa. What are you doing? Kinakabahan nitong tanong. Patuloy pa rin ito sa pag-iimpake. As far as I'm concerned, the wedding's off. From now on, we go our separate ways. You mind your own business, and I'll mind mine. May hingal itong sagot. Matapos ibuhol ang malaking plastic. Look, Celine, I'm sorry. Halos lumawa ang mga mata nito sa galit. Sorry? Yun lang ba talaga ang alam mo? My goodness, Noel. Mag-isip ka nga. Or better yet, kiskisin mo ng liha ang utak mo at mukhang kinakalawang na. Sinipa nito ang supot na plastic na nasa ilalim ng kama. I said I'm sorry. Halos mawala na siya ng pag-asa. Napagbalikan ng babae ang invitations. Nilagay nito iyon sa isang kahon at akmang ilalabas ang kwarto ng pigilan niya. Saan ka ba pupunta? Nangihilakbuti ang tanong. Susunugin ko ang mga ito. Pinalis ito ang kanyang kamay. Patawarin mo na ako, please. Napamulagat si Celine nang biglang lumuhod sa harap niya ang asawa. I swear, hindi ako nagtaksil sa'yo. I love you, and I can't bear to live without you. Bigla siyang natigilan. Tama ba ang kanyang narinig? Mahal siya nito? Mahal mo ako? Para siya mababaliw. Pakiramdam niya. Hindi lang puso, kundi pati na rin ang anak nila, kasama ng mga bulatin sa kanyang tiyan, ay naglundagan sa tuwa. Mahal na mahal na mahal. Niyapos ito ang mga binti niya. I love you, sweetheart. Tinangalan nito ang nakatulala pa ring asawa. Mabilis na mo nakabawi si Celine. Kunwari ay galit pa rin siya. Pahihirapan pa kita ng konti. Ba't di mo sinabi? Kasama mo pala si Julia sa Davao. Bakit sinugod ako ng bruhang iyon sa bahay ng isang araw? At sinabing siya pa rin na mahal mo hanggang ngayon? At ba't mo sinutok ang kuya ko? Sunod-sunod itong tanong. Nakita ko ang picture ng kuya mo sa lakit mo. Nalaala pa ni Celine ang nakabukas sa lakit. At hindi ko siya nakilala. Nang dumating ako sa Maynila, sinabi sa akin ni Yaya Rosing na may sumunduro sa iyo na ang pangalan ay Chris. At kanina pagdating ko dito ay nakita ko magkayakap kayo. I thought he was your boyfriend. Paliwanag niya. Kung bakit kasi nagpunta lang siya ng Australia, nagbago na ang kanyang pangalan. Tangi, Chris talaga ang tawag sa kanya sa labas ng bahay. Di mo ba naalaala? Tayo lamang tumatawag ng Totep sa kanya. Malay ko, nakalimutan ko na siguro. Kinamot ito ang ulo. May bukol pala ako. Dahil yung Totep na iyon, papatayin pa yata ako. Ano yan sa sarili? Paano si Julia? Nakataas pa rin ang kilay ni Celine. Wala na kaming dalawang Julia. Di ba sinabi ko na sa iyo noon? Nagliwanag ang mukha nito. Nagsiselos ka ba? Hindi Nakaingos niyang sagot. Paano ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Saka ba't niya ako pinuntahan noong isang araw? Utos mo raw iyon sa kanya. Natigilan ito. Wala itong alam sa ginawa ni Julia. Hindi ka makasagot. Tinadya ka niya ng tuhod na nakatangang asawa. Dagdagan kaya nito ng isa pang black eye. Tutup nito ang masakit na tuhod. Ano ba naman, sweetheart? Hindi pa tayo nagsasama ng matagal. Bugbog sarado na ako sa'yo. Reklamo nito. For your information, hindi ko inutusan si Julia. Kung ayaw mo maniwala, nakahanda akong harapin siya at isasama pa kita para lang mapatunayan ko sa'yo na totoo ang sinasabi ko. Maniniwala na sana siya pero naalaala pa niya ang huli niyang tanong. Kaya pala, enjoy na enjoy ka sa Davao. At hindi mo malang ako niyayang sumama dahil ang bruhang ayun pala ang kasama mo doon. Singhal niya. Ayun ba? I was just thinking about your welfare. Baka mapaano ka at si baby kung isasama kita doon. Bundok pa naman ang pinuntahan namin for the pictorial. Hayakapin sana nito ang bewang niya pero umiwas siya. Ba't di mo sinabing kasama mo pala siya? Nakaingos siyang sagot.
Pero sa totoo lang, kilig na kilig pa rin siya sa pagtatapat ni Noel ng pag-ibig sa kanya. Nawala sa isip ko. And besides, hindi talaga kami magkasamang dalawa. She was with her manager, and I was with my staff. Walay ang tirahan namin doon. At walay din nagpunta ng Davao. Tingin ni Noel ay parang nagtatampo pa rin ang asawa. Sa katunayan nga, iniwanan ko na sila doon upang makauwi na ako kaagad dito. Miss na kasi kita. Tapos, iniwan mo pa ako. Ikaw kasi. Nagguilty siya sa sinabi nito. Bakit kasi? Naniwala rin siya sa gagang Julia na iyon. Totoo lahat ang sinasabi mo, ha? Nagpa siya na siyang patawarin ito. Cross my heart. Taos puso nilagay pa nito ang palad sa tapat ng puso. Kaya please, patawarin mo na ako. At ang may pamigay na natin ng mga invitations. Sandali siyang nag-isip. Sige, tumayo ka na diyan. At nagbumukha ka ng tanga. Does that mean I'm forgiven? Mabilis itong tumayo at niyakap siya. Sinimulan nitong haga ng kanyang leeg. Iisipin ko muna. Nakikilitin niyang saad. Sabay yakap din sa asawa. You smell good. Bago ba ang pabango mo? Patuloy ito sa paghalik sa kanyang leeg. Hindi pa nga ako naliligo. Nahihiya niyang amin. Katatapos ko lamang ipagluto si kuya ng Bicol Express. Sabi ko nga, hinagkan nito ang kanyang labi. Lahat ay masaya. Sa araw ng kasal, na Celine at Noel, napuno ang hasyenda ng tao, pati na rin ang bahay ni Celine. Si Doña Conchita ay proud sa accomplishment nito. It was a grand wedding, complete with a beautiful horse-drawn carriage and all the trainings. It was a wedding fit for a prince and a princess. Si Don Piping ay hindi magkamayo sa kaka-entertain sa mga bisita. Abala sa Aling Azon sa kakaalo, sa umiiyak pa rin si Mang Gaspar. The newlyweds spent their first night as a couple sa cottage hacienda. Ngunit lumipad sila ng Maynila kinaumagahan din. Nadiretso sila ng Baguio para sa honeymoon nila. Plano naman nila mag-second honeymoon sa Hong Kong pagkapanganak ng Celine para maisama nila ang kanilang baby. Hindi mo pa sinasabing mahal mo ako. Unguti Noel sa asawa. Nasa kwarto sila ng isang hotel sa Baguio at kasalukuyang nagpapahinga. Kararating lang nila doon at medyo sumakit ang balakang ni Celine sa ilang oras sa pagkakaupo sa Pajero. Silang dalawa lamang nagpunta sa Baguio at sila wala nagdadrive sa buong biyahe. Gutom na ako. Umorder na kaya ako ng pagkain. Kunwari ay hindi narinig ang tanong nito. Gusto ko, light supper lang. Masusunod po kamahalan. Nakasimangutan ni angat ito ang telepono para sa room service. Lihim siyang napangiti. Kahit maya siya kinukulit ito, umahal din niya ito, pero sa tuwi na, ay iniiba niya ang usapan. Siyempre, konting pakipot pa, ano yan sa sarili. Sa wakas, ay dumating din ang kanilang order. Isang mangkok na lomi, at isang maliit na bandehadong fried chicken. May kasama rin itong ilang perasong toasted bread, at isang pitselang pineapple juice. Ito ang paborito niyang kainin ngayon. Matapos kumain, ay naganda na siyang maligo. Dinala niya sa banyo ang aromatherapy oils at bubble bath. Hindi natuloy ang balak niya mag-bubble bath sila ni Noel sa Manok. Kaya pinasya na lamang niyang gawin iyon sa Baguio. Han, pwedeng sumabay? Sabi nito, nakatapis lang ng tuwalya mula sa balakang. Nakatayo ito sa bungad ng pinto, samantalang siya ay nasa tab na. Sure, tugon niya. Mukhang hindi na makapaghintay pa si Noel. Lumusong kaagad dito sa loob ng bathtub at napatili siya sa tuwa. Tulad ng inaasahan, they made passionate love from the bathtub to the bed. Actually, they had the detour before they were able to make it to the bed. Gustong malaman ni Celine kung ano feeling sa ibabaw ng toilet bowl, and Noel willingly obliged. Honey, nasa kama na silang pareho. Hinawakan ni Noel ang kamay niya at isa-isang hinalikan ng mga daliri noon. Inaantok naman siyang napatugon. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Do you love me? Iisipin ko muna. Tulog na tayo. Inaan.
Bigla siyang napasigaw. Nalitin siya ito sa tagiliran. Ano ba? Gusto mo bang makunan ako? Bulyaw niya. Biglang bumangon si Noel. Hoy, saan ka pupunta? Tanong niya. Bumaba ito ng kama at nagsimulang humakbang. Wala. Tatalon lamang ako sa terrace. Magpapakamatay na ako dahil hindi mo sinasagot ang tanong ko. Matagas itong sabi. Hinila niya ang kamay nito upang pigilang umalis. Corny mo rin, no? Siyempre, mahal kita. Nakairap niyang sabi. Muntik na itong madapa sa pagkukumahog pabalik sa kama. Abot ay ang ngiti nito. Promise. Promise. Thank you, Lord. Exaggerated itong sigaw. Napatawa naman siya sa sobrang OA nito. Pasalamat ka, love kita. Dahil kung hindi, i-divorce talaga kita. Walang divorce sa Pilipinas. Mayabang nitong sagot. Saan ka pupunta kung sakaling iwan kita? Hamon niya. Wala. Sasama pa rin ako sa'yo. Tangi, paano nga kung iwan kita? Hindi ito sumagot. Ano, ba't di ka sumagot? Anong gagawin mo? Tinignan niya ito ng matiim, samantala, ngingisi-ngisi lang ito. Eddie follow the leader. Sabay silang napahalakhak. I love you, Noel. Masuyong hinapos ito ang mukha niya. Are you sure? Tumaas ang kanyang kilay. Sure na sure. Dito na po nagtatapos ang kwento na Celine at Noel. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.